Bago pong lahat, para sa iba pang balita, huwag po muna ninyong kalimutan mag-subscribe sa JB News, i-like at i-share at i-on na rin ninyo ang notification bell para updated po kayo. Eto, pinag-usapan talaga namin yung chismisan. Ano ba talaga nangyari? Bakit ba talaga? Sino ba nagsimula? Bakit ba ikaw napunta doon? Sino ba nag-imbita? Si Mayor Sara ba? Ikaw? Ano ba nangyari? O napadpad ka lang doon, naihi ka lang, sa padaan ka doon, ay si Mayor Sara, usap tayo, ganon? Tinanong natin. So ito na ho, simulan na natin ha. Simulan na natin. Oh, ito na. Ito, pe-play na natin. Exclusive ito. Dito lang yan. I-share nyo na. I-share. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bayat. Pasensya na ho, ha. Hindi ko muna sinama yung mukha ko. Nagkamali akong pangit ko dun eh. Nung tiningnan ko, pangit pala talaga eh. Okay, tapos nagsalamin ako, pangit pa rin eh. Kaya binura ko na lang, okay? So, ito na lang. Pakinggan nyo na lang yung boses ko, ha? Zoom mo yan, zoom namin mo yan, ha? Para patunay, papakita ko, ho. Ayan, o, yan. Ayan, pangit ko doon. So, tinanggal na ho natin, ha? O, ito, tuloy. Ngayong araw na ito, napaka-espesyal na araw dahil makakausap natin ang isang bato. Isang talagang napakatikas nating kandidato. Anda yung yan po ay si Senator Bato. Magandang araw po, Senator Bato. Magandang araw sa iyo, Bay. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Ayan. Senator Bato, diretsoy na natin. Ang una sa mga katanungan na tinatanong ng mga kababayan natin yung inyong meeting kay Mayor Sara Duterte. Ano ba talaga nangyari? Sino ho ba nagpatawag? Kayo ho ba ang pumunta? Ano ho ang pinakakwento nito sa meeting nyo kay Mayor Sara? Sa totoo lang, I wanted to talk to her long before pa. Before pa siya nagka-COVID. Pero nangyari, nagka-COVID siya. So, nag-text siya sa akin na pwede tayo magkita sin ngayong lalabas ako sa quarantine by Friday. So, ngayong Sabado, pwede na tayo magkita. Mag-usap. Unang-una, ha? Okay. Unang-una po, ha? Si Mayor Sara daw ang nag-text sa kanya. Mayor, baka sabi niya, Senator, baka pwede tayo magkita sa Biyernes. Okay, Biyernes. Sabado siya pumunta ng Cebu. Okay? Pero hindi natuloy ng Biyernes, natuloy ng Monday. Pero dapat siya ang unang kakausapin bago ang iba. Tayo. Sabi ko, yes ma'am, walang magkita tayo. Pero kinagabihan, nag-text siya uli na ay meron pala akong biglaang biyahe sa Cebu. So, kung pwede, Monday lang tayo mag-usap. Sige, Monday. So, yun nga, hindi tuloy nung Sabado. Kahapon, Monday, natuloy kami. At yun lang, pinag-usapan namin is that, i-remind ko siya na November 15 is fast approaching. Kung magbago pa yung isip niya, ay dapat aga-agahan niya yung pagbabago ng isip niya para hindi masasayang yung panahon. And yun lang, in-encourage ko talaga siya na tumakbo, sumabak. Dahil sabi ko nga sa kanya, yung iba nga dyan, nasa ilalim ng survey, ay nagsusumikap, tumakbo. Ikaw pa na napakataas mo sa survey, ang laki ng agwat mo sa sumusunod sa'yo, ayaw mo tumakbo. So dapat huwag mong sayangin yung pagkakataon na makatulong ka sa ating bansa dahil 6 years of Duterte administration is not enough to change this country, to reform this country. Lalong-lalo na behaviorally, yung disiplina ng Pilipino, ang hirap talagang ayusin. So, another 6 years of Duterte administration, that would make it 12, siguro may maramdaman na natin ng impact ng Duterte leadership dyan sa ating, dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa pag-uugali ng ating mga kababayan. Sir, ano pong naging reaction niya nung sinabi niyo po na malapit na, November 15, napangiti ba siya? Ano ba ang sinabi niya? Very receptive siya. With very receptive eyes. Tinitingnan niya ako. Ano kaya yung receptive eyes? Gumaganon-ganon yung pilik mata? Speaking of pilik mata, siya slashes sa moratong. Hindi kasi iniisip ko talaga yun. Paano kaya receptive eyes gumaganon-ganon nag-beautiful eyes si Mayor Sara? Hindi siya nagsabing yes or no.
Basta titingnan lang niya ako ng very receptive siya sa lahat ng sinasabi ko at actually medyo very lengthy yung aming lengthy at very serious yung aming usapan, yung aming naging conversation. So, sir, ang ibig nyo masabihin ng pinag-uusapan natin dito, yung presidency o yung vice president? Ayan ha. Nilinaw ko kasi baka mamaya ang kinina naman eh. Nililinaw natin ha. Ang tatakbuhan na sinasabi na receptive si Mayor Sara, ano ho? President o vice president? Nililinaw natin ha. Malinaw ha, kasi yung iba ay hindi, basta mag-vice president yan, magtatandem sa amin yan, dandil. Ulitin natin ha, ano ho ba, presidente o vice president ang kinukumbinsi ni Senator Bato? Okay, ano ho ba yung receptive na sinasabi, saan? Vice president o president? Kayo ang humusga. Presidency pa rin, presidency. Presidency pa rin. So yun talaga ang kasama nyo na tinutulak din kay Mayor Sara. Tama? Yes, kasi nga ako man ay kung magsa-substitute siya sa akin, that's for the presidency. I am the one offering kung pwede siyang sumabak. So sir, yung sabi nyo dating 60-40, sa tingin nyo ba na naging 50-50 na o naging 70-30? Oh, ayan ha, tingnan mo ha, tatanga-tanga to si Banat Bay, oh. Hindi, totoo man, 60-40 ba o 50-50 na o 70-30? Oh. Buti pa, di ba? Tingnan natin, ano ba talaga? O baka 60-40 pa rin pero baligtad na. Oh. 60 na yung positive, 40 yung negative. Oh, malinaw, 60% daw, sabi ni Senator Bato na dati kasi sinabi niya, di ba, na 60-40, 40% lang natatakbo, 60% na hindi. Ngayon, baligtad na. Okay, it's 60% natatakbo sa pagkapangulo. Ang Pangulo pinag-uusapan ha! Huwag niyong babaloktutin to ha! Huwag niyong chachap-chapin! Chachap-chapin ko kayo! 60% natatakbo sa pagkapangulo. Hindi ho ako nagsabi, si Senator Bato po. Si Bato po ang nagsabi, hindi ho ako. Kaya hindi ho ito clickbait. Di katulad ng iba dyan, puro clickbait. Eto, malinaw ha, si Senator Bato at nilinaw ko, presidente ang tatakbuhin, hindi vice president. Huwag niyong chachap-chapin to, chapin ina nyo ha. Aba, magandang development yan ha. Nag-rebound. Oh, nag-rebound daw ha. Oh, parang basketball pa yan ha. Oh, nako. So, medyo nabuhayan ng pag-asa mga kababayan. Nabuhayan ng pag-asa? Ang naman to si Banat Bay magsalita. Nabuhayan ng pag-asa. Natin, sir, sa mga ganyang inyong statement. Pati ako. I look at it as a very fruitful conversation. Medyo maganda ang pakiramdam ko. Ay nako, sige. Anyway, Senator Bato, just in case lang po, okay? Sa ngayon wala. At sa kandidato is kayo po. Marami yung nagsasabi, ito, alam naman natin sigurado na bugoy kayo, ganyan-ganyan. Hoy, kayo sama mo! Sama na ugali mo ng bugoy! Tinawag si Senator Batong bugoy, oh. Si Raulo nung nag-i-interview na ito, animal to, ah. Parang quote-unquote, di ba? Parang nagpapatawa lang sa pagtakbo ng presidente. Pero hindi ho alam nung iba na kayo po lang ang kandidatong PhD. Ano ba talaga yung PhD na yan? Hindi ho ba yan yung 3 months lang na kinukuha ng ibang mga kandidato? Ano ko sila? Vlogger na nag-interview na ito. Ano sinasabi mo 3 months na kinukuha? PhD yan eh. Hindi naman boxing yan eh. Ano ho ba yung PhD na yan, sir? Hindi, umaabot siya ng 5 years yung PhD ko. Yan. Yung PhD ni Senator Bato, 5 years, hindi 3 months, ha? Linawin natin, at saka hindi ito yung mga short courses lang. Kasi, linawin natin, hindi, alam naman natin, marami dyan mga politiko na short courses lang. Alam mo yun? Tapos sasabihin na nila, ganito sila. Ito, 5 years. Yun. Yung aking masteral, umabot yun almost 3 years. Pero yung PhD ko, almost 5 years yun dahil mahirap yung dissertation ng PhD. Very extensive yung research.
Lalo na yung mga statistical treatment mo doon sa yung mga data. Dumudugo na po yung ilong ko dyan, yung mga statistics. Ay, statistics. Ay napaka lawak at yung data gathering mo ay buong Pilipinas yung aking kinukuha ng data kaya almost umabot ng 5 years yung aking PhD dahil sa aking dissertation paper na matagal na tapos. Ang tagal niyo po palang nag-aral, ano? Mula pa nung college hanggang 3 years pa sa masteral, tas meron pang PhD. Yes, kasi nga hindi naman kasi yan every weekend lang yung aming every Sabado lang. Talaga po palang napakalalim yung pagdating yung sa edukasyon, ano? Talaga hong masyado na hong malaki ang background ninyo. Pero bakit sa tingin nyo yung mga tao ganun ang reaction pagdating po sa inyo na sa pagtakbo sa presidente? Well, siguro, which is inaamin ko rin naman, wala tayong preparasyon. Hindi tayo nag-prepare kagaya ng iba na talaga. Plinano nila maging presidente. Day one pala ng kailang political career. They are already eyeing for the presidency. At yung kanila... Parang Cisco, gano'n. Totoo lang naman eh. Huwag naman tayo maglukuhan. Cisco naman, di naman niya napanaginipan isang araw yun. Takbo kung presidente, halatang-halatang planado. At saka actually lahat ng kandidato planado. Ito lang talaga yung parang walang pinlano. Bakit kaya niya hindi pinlano? Pakinggan ninyo dahilan niya, ha? Ang kanila lahat ng movement sila ay towards going to that top position of the land. Doon ang ginagawa nila. Pero tayo, wala man tayo dahil naniwala ako sa destiny. Yung pagiging Pangulo, hindi yan makuha sa planning, hindi yan makuha sa programming. Kundi destiny yan, ay bibigyan ni Lord sa'yo. Kung para sa'yo, mapupunta talaga sa'yo yan. Hindi yan kahit anong effort mo dyan. Alam nyo, sa totoo lang, totoo yan. Ito, malalim yan. Ang pagiging presidente ay destiny yan. At sa katunayan, wala akong biro ito. Kahit i-research nyo, nasa Biblia ho yan. Ibig sabihin, talagang ang Diyos ang naglalagay ng hari. Pwede nga siya maglagay ng hari na hindi okay, hindi matuwid. Pwede siya. Pero even in history, in the Old Testament, talagang every king, si God ang naglalagay at nagpuposisyon. Kaya totoo yan sinasabi niyan, destiny ho yan. Marami ng ganun na tao na nagplano talaga, pero hindi na nakuha. Kaya Actually, sir, maganda nga ho yung sa inyo dahil kayo, hindi ho kayo ambisyoso na gusto nyo maging presidente. Pero talagang may kakayanan kayo maging presidente, pero hindi nyo inambisyon. Ang tanong, sir, ganito na lang ho. Just in case, it's your destiny. Ano ho ba ang gagawin nyo pagdating ho sa bayan natin? Specifically dito sa problema ng... Ano yun? Anong... Ang bobo na nag-i-interview nito umayos ka nga. Nag-i-interview nito. Walang bulol ka. Pandemya natin. Ano sa tingin nyo yung medyo kailangan ma-improve? Well, pinakauna dyan is siguruhin natin na mabakunahan lahat ng Pilipino para gaya sa ibang bansa, yung mga developed countries, di ba? Like America, parang normal na yung pamumuhay nila doon. Halos bumalik na sa normal dahil maraming bakuna. So yun nga, doon tayo mag-focus ngayon kung paano tayo makakuha ng enough supply ng bakuna. So yan natutukan natin. And ito nga, lugmok tayo sa utang, lalo nga dito sa pandemic, di ba? Paano natin mabayaran yung utang? Paano maka-rebound ng ating ekonomiya? Meron din akong mga nakaplano na mga economic reform agenda. Ayan, maganda yan. Kasi di ba lagi sinasabi, si Bato, pang ano lang yan, pang mga kriminal, mga ganyan-ganyan. O eto, may economic plan. Ano economic plan? Tapusin ang pandemya. Hindi ho ganun, ha? Kay Robredo ho yun. Kasi kay Robredo tinanong siya, ano ang iyong economic policy matapos ang pandemya? Ganun, economic policy. Di ba may interview siyang ganun? Ito yung matinding economic plan
ni Senator Bato. Specific, very, very, very specific. para maka-rebound tayo from the pandemic. Sige sir, speaking of the economy, ano po ba kasi marami ho dyan na nagsasabi lang na gusto lang, basta sabihin lang nila ibabangon na ekonomiya. Kayo sir, may specific ho ba kayong... Ayan, tama na, specific. May specific, kaya kasing nalalaman eh. Hingin ninyo itong paraan para mas maibangon natin ang ekonomiya natin? Anong ekonomiya? Anong ekonomi? Ang bobo na nag-iinter. Anong ekonomiya? Economy. Yes, meron akong nakahanda na dalawang ito moroon ko nito economic reform agenda ko is through legislation pa rin eh. Kailangan magiging part ito ng aking priority legislative agenda ng Malacanang. At kasi lahat naman ng mga ginagawa natin dito is covered by laws. So dapat unahin ko itong batas na ito, which is nakikita ko na magiging susi para... Ang ganda, no? Alam mo, ito lang sorry, pero let me butt in, Senator, okay? Pikit ka muna dyan. Hindi kasi karamihan ng mga kandidatong tumatakbong pagka-presidente, ano sagot nila, anong plano mo sa ekonomiya? Ibabangon natin ng ekonomiya, bibigyan natin ng pabahay, matatayo tayo ng ospital. Laging ganun, di ba? Bibigyan natin ng condo. Ganyan yung mga presidenteng tumatakbo eh. Ito, alam niya na magsisimula ito sa legislative branch. So ito yung ating gusto natin mangyari, magkaroon ng batas tungkol dito. Alam mo yung naiintindihan? Hindi katulad yung iba, basta lang makapangako. Ibibigay ko ang langit at buwan sa bansang Pilipinas. Lahat tayo merong ayuda. Nakalimutan ata nila bago mabigay yung mga yan. Yan o'y dadaan sa legislative branch, dadaan o yan sa mga sa Kamara at saka sa Senado. Kita-kita mo talaga may utak eh. Di katulad ng iba, basta lang makapangako eh. Gumanda ang ating ekonomiya. Number one, meron ako short term. Isang short term at saka isang long term na yeah. Isang short at saka isang long term. Di ba? economic reform initiatives no, na gagawin. Unang-una yung pag-amend ng ating short term, pag-amend ng ating Foreign Investment Act, kung saan i-allow natin yung foreigners. Alam mo, dumadaldal ako dun sa likod habang kasi ano yung gustong-gusto ko. Iyan lang ata ang kandidatong nagsabi niyan na kailangan na talaga maayos tong foreign direct investment sa bansa natin. Ito paliwanag niya. Foreign investments, foreign investors na ma-engage dito sa ating MSMEs, micro, small, medium enterprises na i-allow sila na mag-invest 100% ownership dyan sa MSMEs dahil alam natin yung MSMEs compose 99.5% of the Philippine economy. Ibig sabihin ng MSMS yung micro at saka yung basta mga maliliit na negosyo. Okay? Ang sinasabi niya, gusto niya na mabuksan yung foreign direct investment na kung saan pwedeng magmay-ari ang mga foreigner ng 100% na mga maliliit at malalaking negosyo. Tata Felicio, salamat po. Alam niyo kung bakit? Kasi nga sinasabi niya dahil yan mas maraming papasok, okay, na mga investor. Yan yung sinasabi niya. So kung yung 99.5% MSME ng local economy ma-infuse dyan na capital through foreign direct investments, ay napakalaki po ang maging domino effect niya sa buong economy natin. At yung i-allow rin natin, related to that, i-allow rin natin yung pag-practice ng mga foreigners na kanilang profession dito sa Pilipinas para magkakaroon. Ito, ngayon ko lang din narinig to. Napayagan ng mga foreigners na i-practice nila yung kanilang profession. Kunwari, halimbawa, engineer, sabihin na natin, mga doctor, practice dito. Bakit? Kasi nga, para tayo matuto at magkaroon ng competition, iangat natin yung antas natin. Ang problema ko kasi sa atin, kaya ganito itsura ng bayan natin. Kasi, ayaw natin papasukin yung mga foreigner, yung mga maano dito. Ngayon, wala tayong kakompetensya eh. Gagawin na lang namin tong bara-bara kasi wala naman eh.
Pero pag may pumasok na matitikas at magagaling sa ibang bansa, tayo mismo, sandali, hindi pwede yan, lalaban kami sa competition. Alam nyo kung bakit? Josefino, Roberto, maraming salamat. Baka matabunan yung mga Pilipino. Hindi ho totoo yan. Alam nyo kung bakit? Dahil sa ibang bansa, tayo mga Pilipino nagna-number 1. Magagaling tayo mga Pilipino. Bakit tayo kinukuha? Middle East. Bakit tayo kinukuha? Sa even UK, tayong resource nila pagdating sa mga nurse. Even America and Canada, tayo lahat. Puro tayo. Sabi nga tanggalin mo ang Pilipino sa buong mundo, babagsak ang buong mundo. Bakit? Sa totoo lang, magaling kasi tayo. Ang problema sa atin, na andi dito tayo sa bayan natin, hindi nagagaling-galingan yung mga tao dito. Tinatamad kasi wala naman sila kakompetensya. Tatama rin na, di ba? Unlike dyan sa ibang bansa, anong gagawin? Pagpunta ng ibang bansa, ano sasabihin nyo sa mga kaibigan nyo? Galingan mo lang, aangat ka dito. Sa Pilipinas, pagdating nandito, relax ka lang. Inuman na lang tayo gabi-gabi. Di ba? Anyari, hindi umasenso buhay. Kasi dito, inuman everyday. Sa ibang bansa, hindi, galingan mo, taangat ka dito, basta galingan mo. Ng transfer of technology at yung level of professionalism ng ating mga locals ay tataas din dahil makipag-compete sila doon sa foreigners. And yung aking long-term na economic reform agenda is yung limited amendment of the 1987 Constitution. Yon! Palakpakan! Gustong-gusto ko yan. Limited pagbabago ng Constitution. Gina Estrober, maraming salamat ha. Tingnan nyo kung ano sasabihin niya. Ibig sabihin, hindi entirely, kasi nakakatakot din naman pagka entirely aayusin. So, limited, specific. Actually, nakausap na natin sila Orion dito. Actually, sabi nila, okay na yung masimulan yung economic policies ng Constitution. At yun ang pinupunto ni Senator Bato. Correct movement, dapat ito suportahan ninyo. Ito pa lang ang kandidatong nagsasabi na baguhin ang konstitusyon. Particularly doon sa yung restrictive economic provisions ng ating konstitusyon. Kailangan i-amend natin yan, dagdagan natin ng phrase na unless otherwise provided by law to give leeway sa ating kongreso na mag-determine kung sinong investor ang pwede pumasok sa ganitong industriya depending sa need ng industry na yan. No? Rescue Rotaxer, maraming salamat. Alam mo, maganda yung sinasabi niya yung basta ibinanggit niya. Okay? Ibig sabihin kasi nun, alam nyo, ang batas dapat po yan, honestly, dapat yan ay very fluid. Ibig sabihin, depende sa takbo ng panahon. Alam nyo kung bakit? Halimbawa, ngayon, lahat tayo nagulat na lahat ng negosyo naging online. Sa sobrang nagulat natin, nung sinabi ng pamahalaan tataksa natin ng mga vlogger, abay nagurimentado. Pero sa totoo lang naman, abay dapat lang. Ako honestly, dapat naman talaga may tax sa mga vlogger. Alam mo kung bakit? Yun na nagbebenta sa kalsada, tinataksa, tapos yung mga vlogger na kumikita na mas malaki, hindi. Bakit? Sasabihin nyo dahil online? Ano yung? Kaya nga, anong point ko dito? My point is dapat ang batas, okay, pagdating sa ekonomiya, fluid ho yan. Depende ho yan sa tinatawag na change ng time. Change na mga pagbabago sa mga kapaligiran mo kung ano nangyayari. Isipin nyo, si Senator Bato nakaisip nito. Sa dami-dami ng galing-galingang sa galing-galingang presidenteng tumatakbo, magaganyan magsalita yung pa-English-English sa lahat. Ang gagaling nila eto lang ang nakaisip nito. Pansinin nyo Helen Sardina, maraming salamat po, palakpakan. Tuloy. Dahil nga sa ngayon, yung actually, isa pang lumulusot. Pasensya na, huwag kayo magagalit, pero lumulusot na nataranta ang tao, ang PAGCOR. Lumulusot yung sabong. Kasi alam nyo ba ang batas sa sabong? Ang sabong, supposedly, ayon sa local code yan, itatawag na ito'y sa mga LGU magbabayad ng tax. Kasi nga,
parang yung panlaro na yon ginagawang LGU, di ba? So, pang LGU yan. Okay. Hindi naisip, syempre, wala naman nakaisip noon na magiging online ang sabong. Nung naging online, ang palusot ngayon ng mga ilang nagsasabong, LGU pa rin naman to, ginawa namin sa city na ganito. Nagkataon lang naka-online. Oh. Pero, ang totoo, nationwide na ngayon yun eh. Yung sabong na yun. Kaya nga, nung pinasok ng PAGCOR, nagkaroon pa ng problema yan eh. Ang tagal. Kasi nga ho, lumang-luma na ho yung ating batas pagdating ho sa ganyan mga issue, mga trading. Ang tawag na off, tawag yan, ma-turn off, nakaka-turn off sa mga foreign investors yung ating konstitusyon na yan. Imbis na Philippines is their number one choice for investment dahil nga sa ating proficiency in the English language, pupunta nila dito sa atin dahil gusto nila ng Pilipino ay magaling mag-English. Pero pagdating nila dito, malaman na kaagad yung provision ng konstitusyon na yan na lalong-lalo na 60-40. 60-40 ownership lang ang limitado sa kanila. 60% owned by Filipino, 40% owned by foreigners. At saka hindi sila pwede makapagbili ng lupa dito sa atin. Yung ownership ng lupa ay bawal yung foreigner. Paano yung mga industriya na land intensive? Kinakailangan ng malaking chunks of land para tumakbo yung kanilang industriya. So matulog kagad sila. So kaya pupunta sila sa Vietnam, sa Indonesia, dahil walang ganong provision ng konstitusyon nila. Very lax, very liberal yung kanilang konstitusyon pagdating sa foreign investment. So yan po ating tututukan, and may singit ko na lang rin, dahil nabanggit ko naman yung limited amendments sa 1987 Constitution. Ito, titingnan ko kung baka i-revisit rin natin itong, hindi na ito economic kundi political reform na ito. Yung party list system ng ating Constitution, i-revisit natin yan, na baka gagawa tayo amendments doon na dapat yung party list system ay limited lang doon sa mga party list na siguradong hindi involved sa CPP, NPA, NDF. Yan! Palakpakan! Hindi, sorry pero lahat ng sinabi niyan nandun sa checklist ko. Totoo, ang checklist ko kasi number 1, di ba, yung foreign direct investment, di ba? 100% na ownership ng mga negosyante. Ito pangalawa, yung mga CPP, NPA, NDF na party list, ang sabi niya, dapat silipin na rin yan. Pag may kinaugnayan sa CPP, NPA, NDF, hindi na dapat papayagan na yan! Hindi, di ba? Sige nga, sinong malakas ang loob na tumatakbong presidente na magsasalita niyan? Yung. Payon-yon ka dyan! Nag-yun na nga ako ulitin mo pa! Pag sila merong relation doon sa CPP, NPA, NDF, yung trying to bring down the government through violent means, then out sila dapat. Hindi sila dapat i-accredit ng Comelec. So, isa yan sa political Actually, sir, maganda yung sinabi nyo tungkol sa FDI. Talagang, actually, di ba, parang ganyan ang pattern. Bakit actually, nagkatali-talinuhan ka? Animal kang nag-i-interview. Actually, paulit-ulit. Singapore, yan sa FDI na yan. Ang problema lang, sir, lahat siguro ng Pangulo merong ganyan, naiisip nila yan. Ang problema, paano ninyo maikukonvince yung legislative branch na somehow i-open na o i-reform ang Constitution? Yun nga, hanggang ngayon, legislative agenda natin yan. Sana, hoping and praying na magkakaroon tayo ng Congress na very supportive sa ating agenda. Kasi kasi alam mo natin na co-equal branch of government yan, you cannot dictate on Congress. Dahil may sarili na silang desisyon. In the same manner that the Congress cannot dictate Malacanang. So, ganun po yan. Co-equal branch of government. Pero sana magkakaroon tayo ng sympathetic Congress, sympathetic to our agenda. Alam mo, ito papaka-copyright ko na ito. Pwede ko kaya ipaka-copyright yung sinabi ni Bato?
Baka kopyahin na naman ng ibang kandidato ito eh. Sasabihin nila sila nauna eh. Ay! Baka marami tayong maging kaibigan dyan na congressman at senador. Hopefully. Sige po sir, takbo po ako. Hindi, biro lang po. Sige, marami tayo. Oh, tatakbo ko. Sige daw. Endorse ako ni Senator Bato. Joke lang po. Anyways, Senator, isa pang alam naman natin ang isang strength ninyo is criminality at saka dyan sa war on drugs. Laging tinatanong, actually kahapon sinabi ko nga na may interview ko kayo, ang tinanong nila, Ruler, salamat. ipupush nyo po ba ang death penalty pag kayo ho ang naging Pangulo? Even if alam natin na from legislative branch pa rin yan, pero yan ho ba inyong gusto o hindi? Ay, lalo na siguro kung maging presidente ako, talagang ipupost ko ng gusto yan. Ngayon nga, nasa sine tayo, talagang pinupost natin yan, pero may problema talaga tayo dahil hindi gumagalaw yung aming mga death penalty bills. Hanggang ngayon, nandun pa nakabinbin sa committee ni Gordon, ayaw mag-move, ayaw i-hear. So, malaking problema talaga yan. Dapat makaupo dyan na Committee on Justice chairman ay kaibigan natin na kakusa natin na pro-death penalty rin. Kasi talagang ayaw ni Senator Gordon ng death penalty dahil taga Red Cross na siya eh. Ayaw daw ni Gordon. Si Gordon pala ang dahilan kung bakit hindi umaandar ang death penalty. Alam nyo na. Iboto nyo si Gordon, walang mangyari sa death penalty. Okay, siya na naman pala may kasalanan eh. Ito si Gordon talaga oh. Kayo mga kababayan, pwede mo ba niya ikampanya, isama nyo sa kampanya yan? Na si Gordon hindi na maipasok ulit sa Senado. Oh, di ba? Senator, ito po, di ba nabanggit, actually naging issue nga ito, kaya daw, sabi daw ni Pangulong Duterte, natatakot daw po kayo sa ICC. Pero marami sa mga Duterte supporter na naintindihan naman na biro ito, pero kayo po, sa inyo, ano ba masasabi nyo sa sinabi ni Pangulong Duterte? Well, nag-raise lang ako sa kanya ng concern, napag-usapan namin yan. Okay. It doesn't mean naman na natakot ka o nababahala ka, it's already a sign of guilt. Ang akin lang isa, you know, this is a new thing for us. Okay lang sa akin na harapin ko yung Filipino prosecutors, Filipino judges, even Philippine Supreme Court. Kasi Filipino yan eh. Pero ito ay foreigner, ibang klase ito. Baka bibit-bitin ka ito, dadalhin ka doon sa, saan ba? Sa dahig ba? Saan ka ba doon i-kulong? Then, sinabi ko sa kanya na yun lang yung aking concern. Dapat prepared tayo. Fidel Arabi, salamat po. Pero ako naman is, I maintain na wala tayong dapat katakutan dyan. Natakot na nababahala lang tayo dahil nga bago, then bagong entity ito, galing pa sa labas na hindi alam ang totoong sitwasyon dito sa Pilipinas. At baka naniniwala lang talaga ito sa mga lies that are being fed to them by mga kalaban natin dito sa Pilipinas. Kung naniwala ito, baka may sariling agenda rito kay ICC na ito, tapos ka. Pero kung Pilipino yan, alam na alam niya ng isang Pilipino na walang nangyayaring crimes against humanity dito sa ating bansa. Alam na alam ng isang Pilipino na all our courts are working. Ano pang basis na para papasok sila dito? Wala. Ano bang, bakit ba sila makikialam? Kung mag-insist sila makialam, ibig sabihin meron silang hidden agenda. Meron silang hidden agenda kung mag-insist sila pumasok. Tama po nga ako kayo dahil ultimo nga ang DOJ na nasa ilalim ng executive branch gumagana. At sinabi nga nila po, 'di ba, na merong ang ding talagang mga mali pagdating sa ilang kapulisan. Ano masasabi niyo po dito? Totoo naman talaga. Meron naman talagang mali na ginagawa. Dami nga na nagkakulong dyan. Dami nga na-dismiss. Dami nga may nakonbikto na nga ng mga pulis dahil sa ginagawa ng kalokohan. So, totoo talaga yan. Hindi na kailangan pang sabihan tayo ng DOJ o sino pang magsabi sa atin. Alam natin yan. Admitado tayo na mayroong naglulokong pulis. Pero huwag naman lahatin. Dahil kung sabihin niyo ang pulis patay lang ng patay. Tingnan mo naman yun kung ilang pulis natin ang namatay dyan sa war on drugs. Tingnan mo kung ilan. Siguro nasa
120 na siguro na pulis ang namatay. Ang nasugatan. Ang daming nasugatan na pulis in kwento dyan sa war on drugs. Kaya huwag natin lahatin. Huwag nilang ilamp lahat ng kaso. Kundi they should treat each case individually. Para malaman natin kung meron talagang nangyaring kalukuhan. Senator, balik po tayo sa politika at pagtakbo ninyo. Marami nagsasabi na parang, naku, malabo yan si Senator Bato, malayo siya sa survey. Ano po masasabi niyo dun, sir? They can write me off immediately. They can, pwede lang tayo ismulin. Wala man tayong problema dyan. Pwede lang tayong i-lockdown. Wala problema sa akin. Basta andito ako. I will just present myself and I will work hard during the campaign period. And hopefully, gaganda rin yung numbers natin. Yan lang ang pagtingin ko dyan. As long as we proceed with our campaign and notwithstanding the political machinery of this administration, nasa administration tayo eh. So, malaking plus factor sa atin yan na magamit natin yung makinarya ng administration. So, I am still positive na I am going to give them one big fight. Ayan, alam mo ito kasi yung marami nagsasabi na bakit mahihirapan yan. Kasi nga una-una, tandaan ninyo, yung iba nakabuelo na. Matagal na ho yung iba nagpe-prepare. Si Senator Bato, nung October 8 lang nasabihan. So talagang sa madaling salita, late siya. Pero, bakit aangat? Sabi niya nga makinarya ng administrasyon nasa atin. Hindi naman ibig sabihin nun, gagamitin ng pera ng administrasyon na hindi yun na ibig sabihin. Ibig sabihin ng makinarya ho, una-una, ang presidente, kakampi niya. At the same time, yung presidenteng kakampi niya, mataas ang ratings kahit sa tao. Kung talagang itutulak ito ni Pangulong Duterte, aangat to si Senator Bato. Pangalawa, pagdating mo sa Amor, malakas ho si Bato. Pangatlo, matalino ho, magaling sa debate. Yung mga nagsasabi lang na hindi aangat si Senator Bato, tingnan nyo na nga lang yung latest survey. Ilan ang inangat niya? Ilang araw lang yun wala pang isang buwan. October pa lang ngayon. Wala pang isang buwan yun. October pa lang umangat na kagad siya. Kapapasok lang niya. Paano pa pag ito tinutukan ni Pangulong Duterte? Tandaan niyo yan. At yung makinarya na sinasabi. Yung mga katunggali ko dyan sa pagkapangulo, bibigyan ko rin sila ng magandang laban. At isa pa, sinabi ko nga sa kanya yung pagtapos ng interview pero hindi na recorded. Sabi ko, Senator Bato, basta ako, tapusin natin antayin natin tong November 15. Pag wala na talagang pagbabago, todo ako sa inyo, sabi ko sa kanya. Actually, sila din naman, nag-aantay. Pero after November 15, pag ang final candidate ni Pangulong Duterte si Senator Bato, lipad tayo. Sino sasama dyan? Lipad tayo kay Senator Bato, Sige po, sir. Ito, bibigay ako ng name. Ano ho yung description nyo doon sa kandidato na yon? Nako, ito, maganda ito. Parang Boy Abunda, dating ko dito. Ano mo yung question ni Boy Abunda na pag binanggit na yung chocolate o ano? Turn on o turn off? Ano yung mali? Lights on, lights off. Ito. Tatanungin natin si Senator. Kailan po ba? Halimbawa, si Vice President Robredo, ano ho ang inyong masasabi sa kanya? Nanay na nakasuot ng pink na damit. Okay po, si Senator Pacquiao. Kaibigan. Kaibigan ko yan. Si Senator Lacson. Crime buster. Crime buster. Yes. Si Mayor Isko. Actor. Artista. Si Pacquiao at least si Pacquiao kaibigan. Totoo naman talaga kaibigan niya yun. Si Lacson naman, crime buster. Talaga naman crime buster. Si Robredo, nakapink na nanay. Ay, yun lang. Ano ibig sabihin nun? Nakapink na nanay. Si Isko, aktor. Isko, aktor ka lang pala yung kasunod, ito matindi. Relax. Kasi nung pinost ko ito, may nagsabi kagad dun. BBM yan si Iboboto niya.
Paano niya iboboto si BBM kung kandidato din siya? Ito. Excited na ba kayo? Sa susunod na pangalan na babanggitin ko, kung ano yung sasagot niya. Ito. Pakinggan nyo. Ato. Si former Senator Bongbong Marcos. Anak ni Marcos. Anak ni President Marcos. Malaman yun, ha? Malaman. Sige po. Tama kami, pareho kami. Paano ba yun? Ano na? Kayo na ho, bahala mag-interpret? At last, si Senator Bato. Ordinaryong tao. Yan. Ordinaryong tao na hindi plastic. Totoong tao. Palakpakan. I-summarize natin, ha? Ulit. Si Robredo, naka-pink ng nanay. Ayos. Ibig sabihin na yun, kayo na ba mag-interpret? Si Pacquiao, kaibigan niya. Siyempre, pareho silang taga Mindanao. Si Lacson, crime buster. Okay? Si Isko, actor. Si BBM, anak ni Ferdinand Marcos. Hindi ako nagsabi. Dalawa lang ibig sabihin nun. Kung tinitignan ninyo na successful si Ferdinand Marcos, okay. Kung tinitingnan nyo naman na yung sinasabi ng mga dilawan na diktador, ganyan-ganyan, corrupt si Ferdinand E. Marcos, hindi okay, negative. Okay? But remember, kung ano man ang logic niyan, may isang katotohanan dyan sa positive at sa negative. Ano yon? The identity of BBM is his father. Yan ang sinasabi ko ng matagal ko nang sinasabi na ayaw makinig ng iba. At nagagalit at sasabihin, anti-Marcos ako. Paulit-ulit ko na nga sinasabi, ang problema kasi, instead na si BBM sabihin niya yung kanyang plano, laging, yung tatay. Yan ang problema. Sabi ko sa inyo, paulit-ulit yan. Kahit tanungin nyo, meron akong tinanong kanina. Ano siya? Sabi niya, actually sir, nag-iisip pa ako kung Bato o ano ako BBM ako eh. Sige. Sabi ko, bakit si Bato? Kasi sir, sa amin medyo magulo talaga doon. Maraming gusto ko ng kamay na bakal, ganyan. Yun ang tingin niya kay Bato. Bakit naman si BBM? Kasi gusto kong yung tatay gusto ko. Gusto ko ipagpatuloy. Tapos humirit siya. Humirit mismo yun sa akin. Sabi niya, sa tingin mo ba sir, may pagpapatuloy niyang ginawa ng tatay niya? Sa loob-loob ko, hindi ko na lang sinagot. Sabi ko, hindi ko rin po alam eh. Kasi hindi naman ako di ba? Wala ko alam. Ayoko naman manghusga na oo kaya hindi, di ba? Pero my point is, same na katulad nung kay Senator Bato na sinasabi niya, kung i-describe natin yung kandidato, yun ang talaga masasabi mo. Anak siya ni Ferdinand E. Marcos. Yun ang totoo eh. Hindi plastic. Ayan. Siya naman, ordinaryong taong hindi plastic. Napakasarap pakinggan. Yun ang totoo eh. Yan ang gusto ko, humble na tao. Alam mo, bagay na bagay sila ni Senator Go. Panalo talaga. Eto, di ba meron silang sinasabing destiny. Yung destiny, alam niyo yung destiny? Yung destiny na sinasabi nila, actually, sa totoo lang, yung October 8 na pangyayari na biglaan lang siyang tinawagan dahil hindi sumipot. Di ba? Alam naman natin yun tinawagan siya para may papatakbo sa PDP. That could be an accident to human eyes, but it could be destiny to the divine, basta, yun na yun. Di ba naintindihan niyo ibig sabihin? Posible po yun. Ito basa ko posible po yun. Na sa tingin natin, it was just an accident kaya siya nailagay. Pero baka, sa totoo lang, yun ang pinlano ng Panginoon para sa atin. Hindi ko sinasabing yun talaga pero posible ho.
Bakit to? Sabi nga, ano sa Bible yon? Na, the man, Tony, please help! The man makes his plan, but the Lord provides the steps. Something like that. Mali po eksaktong wordings ko pero yun po ang ibig sabihin nun. Kahit minsan plano tayo ng plano, may mga bagay na pinaplano natin, pero ang Lord ang nagbibigay ng direction sa atin. Di ba? Yan ang natawag na divine intervention. Palakpakan! Possible ha? Sige po. At ito po, huling tanong natin para ho sa inyo sa mga kunwari lang ho, sabihin na natin na talagang wala, hindi ho pumayag si Mayor Sara na tumakbo at kayo na ang kandidato ng administrasyon. Bakit po namin kayo iboboto at ikakampanya? Number one, kung nagustuhan ninyo ang pamamalakad ni Pangulong Duterte, I am here to serve as a bridge for continuity of all the programs that are being undertaken by the Duterte administration. Pagpatuloy ko po yun, lahat ng mga... Sa ipagpapatuloy niya, continuity. Ito ang talagang tunay na continuity. Kasi si Pangulong Duterte ang talagang ito dikit na dikit ito kay Pangulong Duterte at the same time ito ay masunuring soldier ni Pangulong Duterte. Gawain ni Pangulong Duterte. And number two, ako po yung nagpapresenta sa aking sarili. Hindi ko po pinagpupumilit yung aking sarili sa inyo kung meron na kayo ibang napili. Pero ipresenta ko lang yung sarili ko sa inyo na pwede ako maging alternative ninyo sa pagiging Pangulo. Maganda, no? Hindi ho yung mayabang na ito ako nagpipresenta, hindi ko kayo pinipilit pero alternative ako. Kung nais ninyo ng ay nako, sarap nito. Ay nako, dahil dito sa interview na ito ang galing nung nag-interview. Sino nag-interview niya? Ang galing! Baneli, salamat po. Hindi, dahil sa interview na ito, ako mismo na-convince. Na this is the man. I think I will support. Just in case hindi ho tumakbo si Mayor Sara. Ako po isang taong ordinaryo lang at hindi po ako nagyayabang kung anong kaya kong gawin, kundi I will just do my job. Papakita ko na lang po yan sa trabaho na gagawin ko. And hindi po ako plastic. Natural lang po ako na tao. Hindi po ako mahirap lapitan. Kahit nabatukan mo yung aking tumbong, okay na sa akin. Ito yung maganda, di ba? Yung, kahit lapitan mo siya, hindi daw siya mahirap lapitan kahit batukan mo yung tumbong niya. Tumbong, di ba? Tama ba ako sa tumbong is yung bat? Ha? Ibig sabihin, pwede mo daw siyang kausapin anytime. Pangarang si Pangulong Duterte lang, di ba? Tsaka si Senator Go, no? Gusto mo akong kausapin? Ayun po, maraming salamat, Senator Bato. Sana po sa uulitin, ma-interview po kayo uli. Maraming pong salamat, sir. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa aming Liana Vlogs News YouTube channel. Muli, ako si Angelica de los Santos. Magandang araw.